Isang panibagong umaga ang sa ating pinagpala. Malinaw na isip, buhay at panibagong lakas. Sa maghapong paggawa hanggang sa payapang pagtulog, tanging sambit ng puso, Ama, salamat po. Salamat po. Ibahagi pagpapala sa makakasalamuha, ang pagmamahal ng Diyos na sa atin ay lumikha. At sama-samang sambitin na may galak sa puso, Ama, salamat po. Pasimula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso, Ama, salamat po. Dinadara ng mga tiisin, kung minsan kalumbayan ay di maiwasan. Pagsubok ay paulit-ulit lang na nararanasan. Laging hanap ang sagot sa mga tanong na masukat. Buo ang daan sa katatagan upang lahat ay mapagtagumpayan. Makapanatili at makapanangan sa lubos na katapatan. Paulit-ulit ko napatunayan, pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. Sa lahat ng mga pinagdadaanan, inakay mo sa daan ng kasagutan. Lahat ng dalahin ay nagiging magaan, sapagkat iyo ako pinapasan. Sa unos ng buhay, ikaw ang tangi kong matibay na kanlungan. Dinadara ng mga tiisin, kung minsan kalumbayan ay di maiwasan. Pagsubok ay paulit-ulit lang na nararanasan. Laging hanap ang sagot sa mga tanong na masukat. Sa katatagan upang lahat ay mapagtagumpayan.
nagkapanangan sa lubos na katapatan. Paulit-ulit ko na patunayan, pag-ibig mo sa akin ay walang hanggan. Sa lahat ng mga pinagdadaanan, inakay mo sa daan na kasagutan. Lahat ng dalangin ay nagiging magaan, sapagkat iyo akong pinapasan sa unos ng buhay. Ikaw ang tangi kong matibay na kalooban, kaya't ngayon ay aking napag-unawa. Sa lahat ng bagay di dapat mangangamba, masayang kalooban ang aking nadarama. Lahat ng pangyayari may hatid ng matibay na kanlungan. Ang lubos na mga paghakbang ay akin nga namasdan. Itong mga paggawa ay nasa pintuan, siyang sa puso ko ay tumibay. Siyang nagpalakas sa aking paghihintay. Akin ngang nadama pag-ibig mo, Ama. Siyang sa akin ay umakay, inahandog itong buhay. Sadyang kay lapit ng paghihintay at makakapiling na kita. Pangako aking Ama, hihintayin kita. Akin na nga nababatid, sa mundo ay may
kapayapaan ang sumaatin pong lahat. Elder Ryan Bernabe, isa po sa mga lingkod ninyo sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Salamat sa Panginoon sapagkat sa araw na ito ay hindi lamang isang magandang araw ang muling ipinagkaloob sa atin, kundi isang pinagpalang araw. Blessed sapagkat alam natin na may Diyos tayo na umiibig sa atin at handa na magpatawad sa ating mga pagkukulang. Iyong itinapon ang lahat ng aking mga kasalanan sa aking likuran. Kung tayo ay tapat na lumalapit na may bagbag na puso upang hingi ng kapatawaran ng ating mga kasalanan, handa ang Diyos na limutin ang anumang nagawa nating pagkakamali. At ang kaalamang tayo ay pinatawad, ay tiyak na gagawa upang ang panibagong araw na ito ay maging tunay na blessed day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambit ng puso. Ama, salamat po. A blessed day to all. Isang pinagpalang araw po ang muli ay sumaating lahat, lalo na sa mga mananampalataya sa salita ng Diyos. Napakahalaga na sa bawat araw na dumadaan sa ating buhay ay may guide tayo na nagiging batayan ng ating mga meditation o reflections. Kaya't sa bahaging ito ng Blessed Day, aming buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na isinulat ng kapatid na Hiel, na siya pong pangunahing lingkod sa kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango po sa daily reflection na Love Notes. He has showed you, O man, what is good, and what does Lord requires of you, to act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. Micah chapter 6, verse 8. We do not have any excuse in displeasing God. He has shown us the way. He has given us His full commandments. He has loved us so we can love Him with all our hearts, mind, and soul. He has presented Himself to us as the Almighty God. He created us after His own image, greater than all of His creations. He has shown His holiness. We should therefore fear Him in all reverence and honor Him by faithfully serving Him, living righteously and dispensing love, justice and mercy to all, especially to our brothers and sisters in Christ. Doing so is walking with God in all humility. Kanyang ipinakilala sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi ng Panginoon sa iyo, kundi gumawa na may kaganapan at ibigin ng kaawaan, at lumakad na may kababaan na kasama ng iyong Diyos. Micah chapter 6, verse 8. Wala tayong maidadahilan upang hindi maging kalugod-lugod sa Diyos. Itinuro niya sa atin ang daan, binigay niya ang buong kautusan. Inibig niya tayo upang maibig natin siya ng buong puso, ng isip at ng ating kaluluwa. Ipinakilala niya ang kanyang sarili na makapangyarihan sa lahat. Nilikha niya tayong kalarawan niya, higit sa anumang nilalang. Ipinakita niya ang kanyang kabanalan. Marapat lamang na siya'y ating katakutan ng buong paggalang at karangalan sa pamamagitan ng tapat na paglilingkod, pamumuhay na matuwid at magpalaganap ng pag-ibig, katarungan at kahabagan sa lahat ng tao, lalo na ay sa ating mga kasambahay sa pananampalataya. Sa paggawa nito, lumalakad tayong kasama ng Diyos sa buong kababaan.
tagumpay, kaya't patuloy tayo sa ating paglalakbay. May ngiti ang liwanag sa buhay, naghahatid ng aliw, bagamat nalulumbay. Nadarama ang papahigpit na pagtitiis sa kaluluway na ulog ng hinagpis. Sapagkat sa dulo nitong mga panganib, kakamit, kalwalhati na walang kaulitin. Utos ay ingatan, patungo kalamitan, upang hindi balikan itong masamang araw. Hindi hahayaan madaya itong mga kaaway. Agape siyang sandata na pabuksa kay Satan. Malimit man ang maraming kahirapan, tapusin man ang pusa at kapi-kapihan, ibigay man ang buhay sa kataas-taasan, dahil sa dakilang pagmamahal ay tatanghal kabanal-banalan. Utos ay ingatan, patungong kalangitan, upang hindi balikan itong masamang araw. Hindi hahayaan madaya itong mga kaaway. Agape siyang sandata na pabuksa kay Satan. Sa lahat ng panahon, hindi pababayaan. Puso'y aking kalakasan, sa buhay pagsasama, maging alagaan. A blessed day to all. Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Mula nang tayo ay maging kay Kristo, nasa atin na ang buong kapangyarihan upang pagtagumpayan si Satanas. Kailangan lamang ay lumaban tayo, umiwas sa kanyang mga lalaki. Ito ang mensaheng hatid ng mahalagang pagtuturo sa atin mula po sa segment na Youth Worshiping God. Kapayapaan po ang sumating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Matthew. Tayo na po sa isa na namang pagtatanghal na nauukol sa kabataang Kristiyano. Atin pong tunghayan ang Youth Worshiping God. Sa mundo at panahon na ating ginagalawan, ang mga tao ay naghahangad na magawa ang anumang bagay o gawain na kanilang nais. Hanggat maaari, ayaw ng tao na magpapigil sa anumang kanyang naisipang gawin. Sa pagdadahilan ng lahat naman ng tao ay may karapatan at kalayaang gawin ang gusto natin. Hindi maitatanggi na ganyan din ang takbo ng isip ng maraming mga kabataan. Mga ayaw papigil sa kanilang naisipan o nagustuhang gawin. Kahit na ang mga ito ay hindi magdudulot ng mga mabubuting bagay sa kanilang lipunan, pamilya, lalo na maging sa kanilang sarili. Sa pagkataglay ng ganitong kaisipan, maraming bilang ng mga kabataan
na nasa murang edad o wala pa sa tinatawag na legal age ay nagkakaroon ng masamang bisyo. Makikita natin ang maraming bilang ng kabataan na umiinom ng mga inuming nakalalasing, gayon din ang paninigarilyo. Mababasa sa isang artikulo na inilathala ng Business Mirror noong 15 ng buwan ng Pebrero taong 2018, pinamagatang drinking is hazardous to youth's health. Ayon sa isang survey na ginawa ng University of the Philippines, 60% ng kabataang Pilipino ang umiinom ng alcoholic beverages. Ito ay sa kabila na may batas na ipinatutupad sa Pilipinas kung saan ipinagbabawal bumili at pagbilhan ng alcoholic beverage ang isang menor de edad. Mababasa naman sa isang artikulo na inilathala ng Inquirer.net noong 29 ng Nobyembre taong 2018 na pinamagatang number of young smoker on the rise poll. Noong taong 2015 ay mayroong halos 16 na milyong kabataang Pilipino ang naninigarilyo ayon sa GATS o Global Adult Tobacco Survey. Ito ay sa kabila ng mga batas na ipinatutupad ng Pilipinas kung saan ipinagbabawal sa isang menor de edad ang paninigarilyo, maging ang bumili at pagbilhan ng sigarilyo. Kahit may mga batas o panukalan na ipinatutupad, hindi lamang sa Pilipinas kundi maging sa ibang bansa, upang mapanatili ang malusog na pangangatawan ng mga kabataan na kasama dito, ay ang pag-iwas sa mga masasamang bisyo. Marami pa ring mga bilang na mga kabataan ang gumagawa ng mga ito. Sa katunayan, ang mga pamahalaan ay itinaas ang buhis sa alak at sigarilyo upang maging mahal ang pagbili ng mga ito. Pero sa kabila niyaon, nananatiling maraming kabataan pa rin ang may masamang bisyo. Inilalagay pa nga sa mga packaging ng sigarilyo ang larawan ng iba't ibang nakaririmarim na mga sakit upang ma-discourage sa pagbili nito. Ang ilan sa mga bagay na tumutulak sa kabataan upang magkabisyo ay ang mga sumusunod. Una, peer pressure o impluwensya ng barkada. Pangalawa, curiosity o pagkausyoso. Pangatlo, stress sa pag-aaral o trabaho. At ang pang-apat po, anxiety o pagkabalisa. Ito ang karaniwang mga dahilan ng pagkakaroon ng bisyo ng kabataan. Kaya kahit may batas ang pamahalaan na ipinagbabawal ito at ang mga panukala upang tumaas ang presyo ng sigarilyo at alak na inaasahang magbubunga ng pagbaba ng interes ng mga ito na bilhin, patuloy ang maraming kabataan sa pagkakaroon ng bisyo. Para sa isang kabataang Kristiyano, papaano natin naharapin at kakabakahin ang mga bagay na panghihikayat upang tayo ay magkabisyo? Ano ang mga pagpapayong mababasa natin sa Biblia na kung ating isa sa puso't susundin ay tiyak na makaiiwas tayo sa mga masasamang bisyo? Halikayo at ating aralin. Una, peer pressure. Punta sa bahay mamaya. Shoot tayo. Tol, Yossi oh. Malakas ang impluwensya ng barkada. Madalas ay mahirap na tanggihan ang anumang yaya nila. Hindi ka cool bro. Ang corny mo naman. Killjoy. Diyan ka na nga, bahala ka dyan. Sa mga ganitong pagkakataon, ano ang dapat mong tandaan? Don't be fooled by those who say such thing, for bad company corrupts good character. 1 Corinthians chapter 15 verse 33. Huwag kang padaya sa sinasabi nila. Kung sila'y tunay na kaibigan sa'yo, hindi ka nila aakayin sa masama. Ikaw ay kanilang igagalang kung pinili mong panatilihing malusog at malinis ang iyong pangangatawan. Piliin mo ang iyong mga kaibigan. Piliin mo ang mga taong tuturuan ka at hihikayatin kang alagaan ng katawang bigay sa iyo ng Diyos. Cool ka ba kapag ka may sakit ka na? Corny ka ba kapag ka malusog ka? Killjoy ka ba kapag ka marami kang nagagawa dahil malakas ka? Hindi rin naman nangangahulugan na iwasan mo at huwag mong kaibiganin ng mga taong may bisyo. Ang mahalaga ay kaya mong kontrolin ang iyong sarili at kaya mong panindigang hindi ka sasama o makikiisa sa paggawa ng kanilang bisyo. Higit sa lahat, ay sisikapin mo na maging isang mabuting halimbawa sa kanila upang mahikayat na umiwas na sa mga masasamang bisyo. Ikalawa, curiosity o pagkausyoso. Titigman ko lang. Isa lang naman hindi naman makaka-apekto. Tinatanong ng kabataan sa kanyang sarili kung ano nga ba ang pakiramdam o nararanasan ng isang may bisyo. Bunga nito, siya ay natutokso na subukang manigarilyo at uminom. Pang-experience lang naman, Harry.
Okay, maaaring hindi nga masama kung susubukan mo lang. Pero maraming bisyo ang nagsisimula sa subok lang. Sabi nga nila, experience is the best teacher. Pero hindi ba natin pwedeng gamitin ang karanasan ng iba upang matuto tayo? Kung alam na nating marami ang nagkakasakit at namamatay dahil sa paninigarilyo at paggalasing, bakit susubukan mo pa? Kaya kung ikaw ay natutokso na subukan ng paninigarilyo o pag-inom, ito ang lagi mong tatandaan. Walang tuksong dumating sa iyo na hindi karaniwan sa tao. Subalit tapat ang Diyos. Hindi niya ipinahihintulot na kayo'y tuksuhin ng higit sa inyong makakaya. Kundi kalakit din ng tukso ay naglalaan ng pag-iwas upang ito'y iyong makayang tiisin. Sa unang Korinto, 10:13, laging tandaan na ang anumang tukso na iyong nararanasan ay nararanasan din ng iba pang mga tao. Sa tuwing tayo ay nasa ilalim ng tukso, dalawa lamang ang maaari nating magawa, magkasala o papurihan ng Diyos. Kung tayo ay patalo sa tukso, nagkakasala tayo. Kung mapagtagumpayan natin ang tukso, ay napapapurihan natin ang Diyos sa ating ginagawang mabuti. Ngunit papaano natin mapagtatagumpayan ang tukso? Manalangin sa Diyos, sapagkat hindi niya tayo hahayaang tuksuhin ng anumang hindi natin kayang mapagtagumpayan at lagi niyang ibibigay sa atin ang paraan upang tayo ay makaiwas dito. Kaya kung natutokso kang subukang magbisyo, manalangin ka sa Diyos at ibibigay niya ang kakayanang mapaglabanang ito. Pangatlo, stress sa pag-aaral o trabaho. Ayon sa isang artikulo, ang stress ay ika-6 sa pangunahing dahilan ng pagkamatay. Kaya't hindi maganda ang pagkakaroon ng stress maging sa trabaho, negosyo, pag-aaral at anumang bagay. Ang isang karaniwang dahilan ng mga tao sa paninigarilyo at pag-inom ay upang makapag-release ng stress. Ngunit ano nga ba ang epektibong paraan na itinuturo ng Biblia upang makapag-release tayo ng stress at huwag makaapekto sa kalusugan? Magsiparito kayo sa akin, kayong lahat na nangapapagal at nangabibigat ang lubha, at kayo aking papagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok at mag-aral kayo sa akin, sapagkat ako'y maamo at mapagpakumbabang puso, at masusumpungan ninyo ang kapahingahan ng inyong mga kaluluwa. Mateo 11:28-29. Ang tunay na paraan upang mawala ang stress ay ang pagkakaroon ng kapayapaan sa isip at sa kalooban. Saan natin makikita ang ganitong uri ng kapayapaan? Ang paanyaya sa atin ng Panginoon. Tayo ay lumapit sa Kanya, lalo na kapag tayo ay napapagal at nabibigatan sa ating mga gawain, trabaho man o pag-aaral, at bibigyan niya tayo ng kapahingahan. Kaya mabuting tayo ay patuloy na nakakadalo sa mga pagkakatipong pagsamba, lalo na sa mga pananambahan sa loob ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, kung saan ating naririnig ang mga dalisay na katotohanan ng ating kataas-taasang Diyos. Ika-4, anxiety o pagkabalisa. Ang daming ginagawa sa school. Ano ba yan? Ang daming requirements. Wala kang pambayad ng tuition. Ang hirap naman ng research paper namin. Ang pagkabalisa ay bunga ng pagkakaroon ng problema o suliranin na nagbibigay sa atin ng stress. Maaaring ito ay bunga nga ng napakaraming bagay na dapat gawin sa loob ng kaunti at limitadong oras. Maaari din namang ito ay conflict, gaya ng pagkakaroon ng di maayos na relasyon sa magulang o pamilya. Dahil hindi natin nalalaman ang mangyayari sa hinaharap, malaki nga naman ang posibilidad na mabalisa. Kaya ang iba, sa paninigarilyo o pag-inom na lamang nila idinadaan ang kanilang pagkabalisa. Ngunit ano ang totoong mabuting paraan upang maging matibay sa kabila ng mga kabalisahan? Na inyong ilagak sa Kanya ang lahat ng inyong kabalisahan, sapagkat kayo ipinagmamalasakit niya. Unang Pedro 5:7. Muli, dumalangin tayo sa kataas-taasang Diyos. Siya ang makapagbibigay ng tunay na sagot sa ating mga suliranin at kaginawahan sa atin. Ipinagmamalasakit tayo ng Diyos hanggat maaari ay ninanais niyang huwag tayong mahirapan, ngunit kailangan natin pagdaanan ng mga ito para sa ating ikatitibay at upang tumatag ang pagtitiwala natin sa Kanya. Kung ikaw ay may problema, hit-hit ng yosi, lagok ng beer,
Kaunting kwentuhan, tawanan. Ang saya, di ba? Oo, masaya nga. Pero paano pag natapos na ang panandaliang sayang ito? Hindi pa rin masusolusyonan ng problema. Lumapit ka at dumalangin ka sa Diyos. At ikaw ay Kanyang bibigyan ng kapayapaan, katibayan sa lahat ng mga suliranin. Hindi mo kailangan ang lakas ng loob na binibigay ng espiritu ng alak at usok ng sigarilyo. Ang kailangan mo ay patnubay ng Espiritu Santo. Kung ang maraming kabataan ay pumasok sa bisyo dahil sa kadahilanang nabanggit, hindi ikaw, sapagkat ikaw ay kabataang may banal na takot at pagtitiwala sa Diyos. Hindi mo sisirain ang katawang bigay sa iyo ng Diyos, sapagkat ito ay Kanyang kaloob sa iyo upang mamuhay ng payapa, malakas at masaya sa paglilingkod sa Kanya. Sana ay patuloy po ninyong tunghayan ang mga kasunod na pagtatanghal sa aming palatuntunan na naghahatid ng mabuting gabay sa ating mga kabataan dito lamang sa Youth Worshiping God. Tayo po ay sumapit na sa dulong bahagi ng ating program at bago po ang pansamantalang pagtatapos, tayo po ay mag-ukol ng isang panalangin upang ating hilingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang oras ng araw na ating lalakaran. Ni-encourage ko po kayo at ini-invite na pumikit at sama-sama po nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating panalangin. Panginoon naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po muli sa iyo sa isang panibagong kalakasan, sa isang panibagong pagkakataon dahil sa iyong mensahe na ipinaglingkod ng iyong kasangkapan. Ipinaalala mo sa amin, walang imposible na magtagumpay ang lahat ng iyong mga anak kung kami po ay iiwas sa mga lalang ng kaaway, sa mga paraan ni Satanas upang dayain ang kaisipan ng maraming mga tao. Panginoon naming Diyos, sa pagkaunawa sa napakahalagang pagpapaalalang ito, hindi lamang namin mapagtatagumpayan ang aming pagtatrabaho sa mga posibleng mga karanasan na may mga taong nag-iisip sa amin ng hindi mabuti kahit nagtatrabaho kami ng tapat, sa mga pag-aaral ng mga kabataan na hindi naiiwasang marami ay hindi seryoso sa pag-aaral at naghahangad lamang ng mga gawang hindi mabuti na maaaring makahawa o mandamay sa mga kabataang naglilingkod sa iyo. Pero salamat sa tulong mo, sapagkat handa nila itong labanan sa pamamagitan po ng matalinong pag-iwas at paninindigan sa mga katwirang nagmumula sa iyo. Panginoon, patuloy mo sanang pagpalain ng programang ito. Makita namin ang laging pagtulong mo sa araw-araw ng amin pong mga buhay. At sa lahat ng mga kapatid na sumusubaybay sa programang ito, patunayan naming lahat na kami ay totoong nagpapasalamat sa iyo sa paraang ibahagi namin sa maraming mga kakilala, kaibigan, kamag-anak at kapwa ang napaka-importanting mga pagtuturo mo na gagabay sa aming lahat upang aming patunayan, kaya naming daigin, kaya naming lagpasan, kaya naming pagtagumpayan ang lahat ng lalang ni Satanas. At sa pagkaranas ng pagtatagumpay mula sa iyo, lalong tumibay ang aming pagkakilala sa iyo, lalo kaming umasa sa iyo, lalo ka naming hanapin araw-araw sa aming buhay sa pamamagitan ng paghahangad na pakinggan ng iyong mga banal na katwiran. Sa pamamagitan nito, lumalim ang aming pagkakilala sa iyo, sambahin ka namin, purihin at paglingkuran sa amin pong mga buhay. Sumasampalataya kami, patuloy mo kaming gagamitin sa mga darating pang araw at lalong palalaguin ang programang ito alang-alang sa iyong karangalan. Ito pong aming hinihiling, pinapakiusap sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng Kabanal-Banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus.
Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyo makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Maraming salamat po at sana ay patuloy nyo kaming samahan sa mga kasunod na pagtatanghal ng programang Blessed Day at sama-sama nating muling tanggapin ang araw na pinagpala ng kataas-taasang Diyos. Muli po, Elder Ryan Bernabe para sa programang Blessed Day. Hanggang sa muli po natin pagkikita, isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Let us all have a blessed day.